Kapiling na po natin ngayon ang ating kapatid na si Marilu Casocco at magaling na. Happy healing morning, Marilu. Happy healing morning po. Ayan, maganda na ang ngiti mo. Ang kanyang katabi ay ang kanyang BFF na si Judy. At walang sakit po si Judy. Actually, nandito siya para magkwento kasi siya po ang kanyang doktor, no? Ang doktor ni Marilu. Nakakita na po ba kayo ng pasyente na nagkabukol sa breast at iba ang humihilot sa breast niya ng Healing Galing Oil para tunawin ang bukol? Yun po ang papel na ginampanan ni Judy, no? Bakit nangyari yon? Hindi mo na ba kaya, parang nawalan ka na ba ng pag-asa o natakot ka? Bakit hindi mo kayang hilutan yung sarili mo, Marilu? Natatakot po, kinakabahan. Kinakabahan ka. Oh, so yung iba pong may mga breast condition, pwede kayo magpahilot kay Judy kung katulad kayo ni Marilu na hindi makapaghilot sa sarili. Hindi ko ma-imagine na ibang humihilot sa akin day-day. Pero si Marilu, sa sobrang nervyo sa kanyang karamdaman, no? Ilan ba ang bukol kasi na tumubo? 3 po, tapos meron pa siyang maliliit, maraming maliliit. Oh, 3 malalaki, tapos maraming maliliit. Opo, may dito mga po. bunso. Opo. Hanggang dito sa may ilalim ng underarm. Nakapa mo? Na ano po sa ultrasounds po? Okay. Bakit ka nagpa-ultrasound in the first place? Paano nagsimula yung pagkakadiscover mo sa bukol? Ano po, yung nagkaroon po ako, sabi ko, bakit kaya masikip yung dibdib ko? At Nung nag-mens ka? Opo. Okay. Akala ko po normal lang yun. Kasi di pa pag Paano yun? lang. Paano May pagsikip ng sintomas. dibdib? Yung dibdib mo ang sumakit o yung parang yung breast ang parang namaga? Opo, parang dito po, parang Sa area na opo, yon. naninikip. Naninikip. Pero yung isang bahagi ng breast, yung sa kanan na hindi affected, normal. Normal po. Ayun. Normal. So, isa na pong palatandaan yun na kung nagluluko o may problema ang breast ninyo, sa panahon ng buwan ng dalaw, abay parang nag-i-enlarge o parang tumitigas siya. Opo. No? Samantalang yung breast na walang problema ay normal lang. Okay. So, first time mong na-recognize yun. Bakit Opo. ganito to? O di, nagbibiruan po ng pamangkin ko. Akala ko namin ganyan. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Sabi ko sa pamangkin ko nga, bakit kayo dibdib ko, be? Sumisikip. Virgin ba yata yung dili ko? Sabi mo, virgin pa ba? Okay. Oo, So, nung una, nagjo-joke mo pa. nagjo-joke po kami. Kasi hindi mo alam na seryoso Opo, pala. nagdi-discharge na pala siya ng dugo noon. Oo, doon ko nalaman po yung pagka natulog na kami, magpapalit ng damit. Doon ko po siya nakita. Ay, pagtanggal mo ng bra mo. Opo, dumikit na po siya, dumikit po yung bra. Oh, yun yung panahon na masikip. Opo. Yung pala, nakadikit na doon sa bra at may dugo Nag-discharge na. na pala siya ng dugo. Ayun, so kinabahan ka. Doon na po ako kinabahan. So, nagpa-ultrasound. Opo. Nagpa-check up po kami. Oo. Yun na. Opo. Ayun. Pero, i-flashback pa natin na mas malayo, ha? Bago mo ma-discover yung first time na ma-discover mo siya, meron pa bang iba kang napansin? Nung una, katulad ng pag nagkaka-mens, kumakatiba ang nipple. Opo, kumakati po. Yan. Pero hindi mo pinansin. Hindi ko po pinansin. Kasi- Dati po, mayroon po siyang lumalabas po. Pero ininda ko lang po yun. Binaliwala. Binaliwala ko lang Ang po. lumalabas ay dugo na ba o puti? Ano po, puti pa. Parang medyo puti lang. Parang siyang tubig. Parang tubig. Oo. Dugo rin yun. Kaya lang, pag hindi pumula, hindi natin pinagbibigyan pansin. So, akala mo, baka sumobra lang ang inom mo ng tubig. Kaya may lumabas. Okay. Pero nakakatakot na pagpula na. Opo. Okay. So kasama po, kaya tinatanong ko po kay Marilu, kasama po sa dapat nating tingnan kung nagkakaproblema ang breast ay kung kumakati ang nipple, no? Minsan kahit walang buwan ng dalaw, kumakati pa rin siya. Kaso kinakamot lang. Pagkatapos kamutin, baliwala na, di ba? So, nadagdagan pa. Napansin mo ba, Marilu, kung parang gumaspang yung balat doon sa kaliwang breast mo? Medyo po. Medyo mas magaspang Oo. siya kaysa doon sa kanan. Opo. Kasi yung kaliwa ang may problema. Okay. Yung nipple ba ay lumubog kumpara doon sa kabila? Siyempre, titingnan mo sa salamin, dapat pareho sila. Nakalubog ba yung nipple nung kaliwa? Lumubog po siya po, pero namamaga. Okay. So, ang nangyari kay Marilu, nakalubog na, maga pa. 'Di ba? At may pagkirot ka ng nararamdaman. Medyo po.
mga kapatid, ang ating mga kababaihan sa umagang ito na nanonood po, no? Dapat anumang pagkirot, hindi ka naman nauntog, bakit kusang kumikirot yon? May problema po ang breast, no? Okay, so mga gaano kahabang panahon na hindi mo lang pinansin na may makate, na may kumikirot, may taon ba? 2 taon. Mga 2 taon. Okay. Tapos finally, nung nakita mong dugo na yung lumalabas at saka ka lang nagpa-check Opo. up. Okay. Nung sinabi sa'yo ng doktor, may bukol ka. Ano yung naglaro Ay, sa marami isip na mo? po. Marami na po naglalaro sa isip ko. Katulad na? Kasi iniisip ko, baka mamaya pagka sabihin, operahan, tatanggalin, ganyan po. Oo. Doon ako natatakot. Ayaw mo ba ipatanggal? Kung yun nga ang solusyon Bakit po? Wag may paraan naman po. Okay. May paraan nga dahil nandito ang Healing Galing. Paano nyo na-discover ang Healing Galing? Sa kanya po. Etong si Judy, ang listener. Sa radyo ka ba o dito sa TV? Sa radyo. Sa radyo, okay. So, paano mo nakumbinse si Marilu? Kasi nung nagta-taxi ako, Nagta-taxi driver ka, di ba? May driver sariling ako. taxi po ito eh. tuwing ano yan, inaabangan ko na yung programa mo. Pagka Sabado't Linggo sa Radyo 5. Tapos pagka linggo, bago ako, gigising ako maaga, titignan ko yung... Manonood ka naman dito sa HGTV. Pero nung wala pang problema si Marilu. wala pa siya. Okay. So nung magkasama kayo at pareho kayo nakarinig sa doktor na may bukil-bukol damukol no, si Marilu, ano nang sabi mo sa kanya? Ay, sabi ko sa kanya, marami na kasi, doon sa programa mo, hindi mo lang alam, ang dami mo nang natulungan. Ganun ba? Kasi yung mga ina-advise mo doon, yung mga may sakit doon sa amin, ina-advise ko, sabi ko, eto sinabi ni Dr. May assistant pala ako doon. Yan. Ikaw pala. So, ang dami na pong gumaling nang dahil po sa mga advice ninyo. So, ine-echo mo sa kanila, Judy. Kung wala silang time makinig sa Healing Galing, ikaw na. Na ganito ang sabi ni Doktora. Okay. Yung BFF mo pa ang hindi mo payuhan. Oo nga po. Diba? Okay, pero nakumbinsi mo ba kaagad-agad si Marilu? Opo, kasi bago po ako nag-ano sa kanya, nagtitake na po ako ng mga gamot ninyo. Yung okay. Yung B-complex yan. Oo, Yung B sa- vitamins. Okay. Tapos ngayon, sinabi ko sa kanya na yun ang paraan. Sabi ko, hindi tayo magpapabiopsy, sabi ko. Oh. Ang paraan natin, pupunta tayo dun sa Baliwag. Tapos Sa Healing Galing Baliwag Outlet. Kay Kuya Hubert. Okay. Sabi ko, bibili tayo kung ano yung dapat nating i-take mo dyan. Oo, si Ate Pauline nga pala sa Baliwag Outlet ang nakausap nyo, no? At wala na kayong ibang pinuntahan, diretso na kaagad sa Opo. Healing Galing Baliwag. Opo. Oh, at doon nga ay tinuruan kayo ni Ate Pauline ng mga foods to avoid. Okay. Ngayon, eto na po. Maaalala ni Marilu kung ano yung nagbigay sa kanya ng mga bukil-bukol damukol kasi yun po ang pinapatanggal natin sa diet niya. Katulad ng Maasim. maasim, Malamig. malamig. Na dati mga paborito mo. Opo. No? Mga ice cream. Okay. Yan. Pag may bukol na, bawal na po ang ice cream kasi malamig na, mainit pa siya sa katawan. No, nagpapatigas ng bukol at nagse-set in ang init doon sa affected area. Pag uminit po yung bukol, ay nagiging nagse-set in po ang malignant condition. Ganun yun, kaya bawal muna. Ang balita ko, Marilu, mas maraming pinagbawal sa'yo si Mahigpit po yung Judy. doktor na ako. Mas mahigpit ka pala. Anong pinagbawal mo kay Marilu? Basta ang pinapakain ko lang sa kanya, konting kanin, tapos nilagang itlog. Okay. Tapos sabi ko, kung pwede yung mga malunggay lang. Tapos, Masabaw-sabaw. asin lang yung ititimpla. Wala pong lasa. Walang lasa. Pero nabuhay ka, tingnan mo nang walang operasyon, di ba? At intact ang breast, di ba? Sa tulong po ng Herbal Calcutab. Opo. No? Ang dami ng ininom mong Herbal Calcutab, 10-10. 10 Tuwing po. matatapos kumain. Opo. Nabilang mo ba kung ilang Herbal Calcutab na bote, bago ka gumaling, ilan ang naubos mo? Kasi 3. Ay, Mga 3 lang?
Tatlo. So, konti matipid Tapos, ibig sabihin, yung pagkain mo talagang Opo. very good. Kamuti, Nagbantay si saging. Dr. Judy. Okay. Tapos, pinainom ka rin ng herbal serpentina Opo. tablet. Mataas din ang dosage, no? Mataas Kasi po. may discharge po siya. So, tigsa 10 herbal serpentina tablets po ang pinainom kay Marilu nung simula, no? Simula po. After meals, 3 times a day din po yon. And then later on, after 2 weeks, ay ni-reduce na sa 8 tablets na Opo, lang ng opo. serpentina. Tapos, pagka gumagaling-galing na po, nagiging 6 tablets na lang yon. Nire-reduce natin by 2s, no? Pero, hindi kayo gumamit nung dahon ng serpentina? Hindi po. Tableta talaga? Tableta po. Okay. Hindi ka ba umatras nung nalasahan mo? Ano ba naman to, Judy? Itong gamot nyo, mapait. Hindi po. Naniwala ka kay Opo. Judy, malakas ang convincing power, no? Tapos, herbals, vitamins B1, B6, B12, tig-6, ang Opo. pinainom sa'yo 3 times a day after meals para dun sa mga kirot-kirot, no? At nakakatuwa, mabilis ang effect na wala ka agad ang pagkirot. Opo. Di ba? Kasi kinukumpare nung iba sa ilang B vitamins o B complex, bakit iba ang effect ng herbal B vitamins? Kasi po, magkakahiwalay. Maghiwalay yung B1, yung B6, yung B12, kaya tamang dosage po. Kaya lahat ng pananakit o kirot sa affected area ay nawawala, no? Tapos, ay, maputla ka nun. Opo, binigyan po ako ng healing food. Oo, nag-healing food tablet kaya na binibigay natin pag mababa ang immune system ng pasyente. Kasi nga po, mga kapatid, mahirap gumaling ang pasyente pag mababa ang immune system. So, sa tulong po ng pagpapainom ng healing food tablets, 10 yan, no? Kasabay ng almusal, tanghalian at hapunan, ay mabilis na tumataas ang immune system ng pasyente. Kaya mabilis na naa-absorb yung sustansya ng gamot at gumagaling. Pero ang pinakamalaking bahagi po ng gamutan para sa breast condition ay ang natural operation, ang paggamit ng healing galing oil. At sabi ko nga po, hindi nagawa ni Marilu na hilutan ang kanyang sarili. Hindi ba mahirap maghilot sa breast ng may breast, Judy? Mahirap talaga. Bakit? Paano? Una-una, yung pag-ano mo nung mainit na... Warm compress muna, nung may vinegar. Okay. Masakit dito sa dahil. Tapos, sarap ng buhay niya, no? Nakaupo lang siya. Nakasandal lang doon sa, sa upuan. Nakasandal lang. Tapos, ikaw ang hilot ng hilot. Nakakapa mo rin ba yung mga bukol? Opo. Nakakapa ko po yung mga bukol niya. Tapos Malaki. yun, ang ginagawa ko po doon kasi, doon na kami sa may kalan. Bakit sa may kalan? Para Malapit. malapit tapos mainit. Oh, Matagal-tagal. sa pang warm compress. Oo, kasi Kesa pag naman sa thermos